is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Sa isang demokrasya po ay na mayroong functioning judicial system ay hindi mo po makikita yung kanyang pangyayari. Na kung sino kayong akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ito naman kasi mga media na to, ba't nandiyan kayo sa opisina nitong si Senator Robin Padilla? Wala bang gustong bumili ng mga binibenta nila doon sa consultation meeting ng Blue Ribbon ngayong mga panahon na to? Nagkagulo ho sa opisina nitong si Sen Robin. Nagsiksikan ng mga media. Pambihira, oo. Muta kayo doon sa consultation meeting. Diba? At dahil nga consultation meeting lang ang sinasagawa nitong sila Eric Silvester, itong si Rapi Tulfo, itong si Kiko Mitching na mahilig sa pichay, hindi makakapunta dyan ang ating Brave 18. Dahil nga, wala namang testimonyo dyan eh. Grandstanding lang yan. Puro kabalbalan lang yan. Diba? Kaya mag-press con ho ang ating Brave 18 dyan sa opisina nitong si Senator Robin. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala na ho tayong maraming segue dito. Re-recta ho tayo dyan sa press con na yan ng Brave 18 sa opisina ni Sen Robin. Magkakaray, ayos. Kakagulo eh. Organize tayo, boys. Okay na tayo. Ayusin natin. Shout out sa SMNI. SMNI ho yan, syempre. Diba? Sila yung pinakamabilis, accurate, at talaga mapagkakatiwalaang balita ngayong mga panahon na to. Ano ho tayo dyan, syempre. SMNI yan eh. First question po. Sir, ready po? Ready na? Ready, sir? Okay, first question pa. Then may magbigay niyo na ako ng Statement. magandang umaga po sa inyong lahat. Naparito po kami sa Senado. Kasama po ang 18 na dating mga sundalo ng Republika ng Pilipinas Yo! sa dalawang kadahilanan. Una po ay gusto kong maklarify ang mga imbitasyon na natanggap namin. Ako po. Pagkatapos po kasi ng Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee hearing noong June 4, bandang alas 2:30 po ng hapon, nakatanggap po ako bandang alas 8 ng gabi ng isang imbitasyon na pinapatawag ulit kami sa Senado sa araw na ito, Lunes. Nagka-problema po ako dahil pagkatapos ng June 4 hearing ay nagsiuwian sa kanilang mga probinsya yung ibang mga sundalo at sinamahan din nila yung si Walter Manalansan para sa lamay ng kanyang kapatid na namatay noong umaga ng June 4 din, 2026. Kaya minarapat ko po na sumulat kay Senator Cayetano noong araw din na yun, noong gabing yun, no? So makikita din nyo dito ang in-email ko na sulat, June 4 din ang petsa, humihingi ng guidance kay Senate President Alan Cayetano. At bakit ko po in-address kay Senate President Alan Cayetano ang aking sulat? Despite the fact that some senators are claiming he is no longer the Senate President, I have here a video just 2 days ago na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ang Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At pwede ko pong ipakita sa inyo yung kanyang video na sinasabi nga na si Senator Alan Cayetano pa rin ang presidente. Kaya ko po in-address sa kanya ang ating... Senator Cayetano is still the Senate President. Ay, sorry po ha. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? For all the committees. Simula po sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. This is what the law says. You have to have 13. Dahil po sa pahayag din ni Senator Erwin, Kumbaga in-acknowledge ni Sen Erwin na Senate President pa rin itong si Senator SP Cayetano. Kaya
sumunod itong si Atty. Baligod kay Senate President Cayetano. Aba, tama naman. Palakpakan natin itong si Atty. Baligod. Good job, good job. Yung tulfo na yan, na si Senate President Alan Cayetano pa rin, ang Senate President. So I address my letter to Senator Alan Cayetano. At sumagot naman po si Senator Cayetano noong Sabado. No? At ang sabi niya rito, if I may read for your convenience, the pertinent portion of the letter. Ang sabi po niya sa second paragraph, we must clarify, however, that the hearing purportedly set for 08 June 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia Cayetano as committee person, chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta. No? So, bakit ko po minarapat na magpunta rito para sana tanungin kay Senator Cayetano itong sulat niya? No? Dahil makikita po din dyan, hindi lang po itong rules ni Senator Robin. Ipapakita ko po sa inyo yung Section 17 ng Senate Resolution number 5 which was approved on August 9, 2010. No? At ang sinasabi dito, any invitation for a witness or any subpoena should be signed by the chairman of the committee and approved by the president of the Senate. Naliwanag po dito sa Section 17. Kaya po tinignan ko itong imbitasyon. So, kailangan mo nang i-aproba nitong si SP Cayetano yung mga imbitasyon. Teka lang, di tayo nakapokus. Ayun. Imbitasyon na ilalabas ng Blue Ribbon. Kasi siya pa rin ang, ganun pala yun, di natin, nantok, wow. Nakikita mo nyo rito, wala pong firma yung pala yun. nagsasabi na siya yung Nako. chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala rin firma yung Senate President. Walang approval. Kaya dyan po kami naguguluhan, no? At bakit ko po nire-raise ito? Dahil naman po sa for our safety and security, no? And we are expecting the good senators to follow their own rules. Itong sinasite ko po na Senate Resolution number 5 provides for the rules governing inquiries in aid of legislation. No? Ito po yung Resolution number 5. Okay? So, sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami. Pangalawa po, sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Sa isang demokrasya po ay na mayroong functioning judicial system ay hindi mo po makikita yung kanyang pangyayari. Na kung sino kayong akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. Dapat pala mag-inhibit si Erwin Tulfo kasi nga isa siya sa mga pinaparatangan. So mas mainam na dapat wala siya. Aba, tama naman. Punto. Tama yung punto. And of course, by human nature, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that we will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt
he can punish us and he can send us to jail. And for this purposes po, I will cite to you Section 18 po of the same Senate Resolution number 5. Nakalagay po dito, 18, no? Contempt. Hindi abogado, pero naiintindihan niya yung rules sa Senado pa lang. Pambihira naman, oo. Yan ang pumapalya ka talaga eh. Pumapalya eh. Oo. Content. Makikita nyo dito, ang sinasabi, Yeah. Kung yun ang ginagawa nitong mga media na to, siya may lang maiwan dyan, punta kayo dun sa consultation meeting. Pambihira naman kayo. Punta kayo dun, gagawin dyan. Nilalangaw yung hearing o ginagawa niyo dyan. Pambihira. babasahin ko po. The chairman, with the concurrence of at least one member, may punish or cite in contempt any witness before the committee who disobeys any order of the committee or refuses to be sworn or to testify or to answer a proper question by the committee or any of its members or testifies falsely or evasively. Sa tingin niyo ba, sasabihin ni Mr. Erwin Tulfo that we are testifying truthfully? Sasabihin niya yan, you are testifying falsely. And what is the consequence of that? Contempt. And once you are contempt, I cited in contempt, itong rule po na ito ay inamend ng Senate. We have resolution number 145. Senate resolution number 145. Ang matindi po ikukulong kami. Ito, a contempt of the committee shall be deemed a contempt of the Senate. Such witness may be ordered by the committee to be detained in such place as it may designate. No? Pwede nila kami ipadala sa Pasay City Jail. That is the danger, no? Give me few minutes na lang. So yun po ang, having said all of those, this is our humble request to the members and leadership of the Senate of the Republic of the Philippines. First message, we should observe rule of law. We should observe your own Senate rules. If you do not follow your own rules, how can you expect us, non-senators, to obey your rules? Second, we humbly ask, we respectfully ask the members and the leadership of the Senate of the Republic of the Philippines to observe statesmanship, not brinkmanship. We observe delicadeza. Delicadeza is addressed to the senses who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsabi o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang membro ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Rodante Marcoleta. Na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang membro ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines. Naku, bago yan ha. Maliban sa 18, meron pang 14. Aba, palakpakan ho tayo mga kababayan. Ayos yan. Diba? Kailangan ho natin yan ngayong mga panahon na to. Yung testimonya ng ating mga magigiting na Marines. Dating empleyado rin ni Ginoong Saldico
na nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumiti ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang sabpina o impitasyon po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, Yan. at kung hindi pa po kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sir, to clarify, ngayong after po this press con, pupunta po ba kayo sa inyo? Yes. Sir, do you want Senator Erwin to inhibit? By rules of SNC, he should. Wag po dyan request, sir, sa hearing mamaya na mag-inhibit siya. Well, we will manifest what I said to you earlier, that we should observe statesmanship. No? Pangit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang maging huwes. You mentioned earlier you expect them to cite the witnesses in contempt, sir? Well, if you look at the rules, no, it says there that if you falsely testify, you can be cited in contempt. Now, if the former soldiers will affirm and confirm what they stated in their affidavit, what would be the response of Mr. Erwin Tulfo and other legislators similarly situated? Sasabihin ba niya, nagsasabi kayo ng totoo? Hindi po, ang sasabihin niya, nagsisinungaling kayo. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nagpakita, sinabi mo niya na nagsisinungaling kayo. At kung sinabi niyo nagsisinungaling kami, ano po ang consequence niyon? Binasa ko po sa inyo ang Section 18 ng Senate Resolution number 5 as amended by Senate Resolution number 145 dated February 13, 2013. So wala kaming ibang patutunguhan kundi kulong po eh. And that is why the logic of our request, the reason, the basis for our request is for him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation. Pero he can participate, sir, si Senator Erwin. Yes, we welcome. Chair. Yes, yes. And, Sorry sir, Senator Robby, may sinabi ko kasi si Senator Erwin sa baba na pinatatanong po sa inyo kung sasamahan niyo po ang naging wala doon sa Philippine News. Kung ano ang nais ng aking mga bisita, yun ang mangyayari. Pero hindi ako uupo dun sa consultative meeting. And Doon sir, lang ako ito, sa tabi ninyo. Dahil po, we will not oblige Senator Padilla to accompany us. We can go there on our own. I want to impress upon you, dear media members, that we are acting on our own. We are not upon the dictates of anyone. And let me respond to 3 serious allegations coming from so-called high government officials. Number 1, sinabi ni NBI Director Matibag doon na peke daw ang mga ito. Hindi raw sila dating mga sundalo. Okay? Yun ang allegation niya ngayon. Pero hindi ba stop ang grupo niya? Ito, basahin ko yung natanggap kong investigasyon. Nakalagay dito. We invite Attorney Baligot and the former enlisted personnel of the Philippine military. Ito, yung grupo mismo ni Mr. Erwin Tulfo nagsasabi na that they are former enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6, sinabi,
Remy Boy Julian, Reservist, Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel C. Galapon, Philippine Army. Yan din po ang sinabi namin sa affidavit nila. No? Number 2, kung peke kami, ito ang resulta ng dalawang pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification of the 18 former soldiers. At dalawang beses nilang na-prove na totoo yung sinasabi na 16 ang dating Marines, dalawa naman ang dating Army. No? Pangatlo, bakit mo naman sasabihin na nagsisinungaling ang mga ito? Eh siya mismo, nagsumite siya ng affidavit ng mga sundalo sa ombudsman. At yung panel of investigators ng ombudsman na pinapangunahan ni retired General and Attorney Eliseo Cruz ng ombudsman, no? Eh, binanggit nila yung affidavit ng dalawang dating sundalo doon sa fact-finding nila against former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico, at a certain Attorney Raulito Paras. Nandun po sa report ng panel of investigators ng ombudsman. I-anim po yun ng mga abogado ng ombudsman. So, sino po ang nagsisinungaling? Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Sana hindi masira ang NBI as an institution. O, pangalawa, narinig namin kanina, nagmamonitor ako na ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay bogus daw ang mga ito. Eh kung bogus ang mga ito, eh bakit pa siya nagpadala at sinabi na former enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines ang mga ito. No? I think there is duplicity in the words of Ako, halimbawa, ako, Marines ako ngayong mga panahon na to. Marines ako. Ha? At kahit na awol, natanggal yan, mga yan. Tapos ganito ang paratang nila dito sa mga individual na to. Eh ako nasasaktan. Kahit na awol yung mga yan, meron dahilan bakit sila nag-awol, bakit sila umalis sa serbisyo, may dahilan. Ang tanong dito, kasi pagka ika nga naging successful ang ginagawa nitong ating 18 Marines ito. Malaking bagay ito para sa Marines. Ha? Sila ang isa sa sila yung ika nga naging sandigan ng sambayan ng Pilipino dito sa issue na to, dito sa katiwalian na to. Dahil sa kanila, nabulgar ang kabukutan na nangyayari sa ating bansa. Kaya kung ako Marine, dito ako sa dito ako sa katotohanan, dito ako sa mga naging kabaro ko. Dahil doon sa prinsipyo, paninindigan, at napag-aralan nila sa Marine, di ba? Yung pagiging honorable, talagang pinaninindigan nila. Si Saldico kasi, ang question kasi, yung isang question kasi nila, kung totoo yan, bakit nyo diniliver yung pera? Di ba? Ano yun O, mali-mali ang pera, di man lamang kayo nagtanong. Hindi nila trabahong magtanong. Ang trabaho nila ay marangal. Alam nila si Saldico, merong hotel, merong eroplano, kaya normal yung pagdi-deliver ng ganong kalaking pera. Kaya hindi pwedeng questionin, bakit di kayo nagtanong, bakit nagdi-deliver kayo ng pera galing sa naka? Hindi nila alam yun. Coming from the mouth of Mr. Erwin Tulfo. Attorney, ano masasabi niyo dun sa binabanggit ng NBI na may inconsistencies dun sa na-isubmit sa ombudsman dun sa naging testimonya nila sa Senado noong Huwebes? Naku po, sabi ko nga, sabihin niyo yung inconsistencies, no? And by the way, Halimbawa, sir, yung binabanggit nila, nakalagay dun sa original na affidavit ng 18 na may mga pulis na namburiki dun sa maleta. Pero dun sa ombudsman, nakalagay na lang dun na may mga pulis na tumulong para mag-deliver ng mga maleta na wala na yung pagburiki. alam niyo ganito, ang pagpasehan po ninyo sana
ay yung pirmado at notaryado na affidavit ng mga ito. Kasi may mga kumalat na may mga nagdagdag o may nagbago at ibinibintang nila sa amin yun. Eh dapat na makasuhan yan si Batibag kung saan niya kinuha yung peke na affidavit na yan eh. He relies on a fake document and puts the blame on us. Anong klaseng investigador yan? Nevertheless, as I said earlier, no less than the panel of investigators of the Office of the Ombudsman lend credence to the allegations of the 18 March. Sir, how about the claims na kasama daw po si Senator Lauren Legarda doon sa affidavit? Si Bart Villar. Hindi in-expound nung last Dapat sana kasi nag-attend sila nung Senate Blue Ribbon Committee hearing para sila ang nagtanong. Ba't nila kami pagbibintangan kung wala namang nagtanong? Diba? Pero nandun din sa affidavit, sir. Nandun po sa affidavit eh. Nag-deliver din po kay Sir Lauren at kay Sen. Mark. Sa? Hindi po nila binabawi yung sinabi nila na nag-deliver sila kina San Loren and San Mark. Kami po ay kwan, no? Let me clear this out with you now. Noong in-interview ako sa, I think it's the group of Ed Lingaw, no? Merong babae doon na kwan eh. She was not interviewing but rather anyway. Si ano yun? Yung isa yung sinasabi ko sa inyo. Yung nag-i-interview na parang ewan. Kulang na lang sungal-ngal sa bunganga ng mga nag-i-interview sa kanya yung naratibong gusto niyang mangyari sa mga ini-interview niya. Di ba? Ganun yun eh. Kilala ko yun. Ano pangalan nung alin na yun? Basta pangit. Parang pogi naman ni PH. Di ba? Ayun naman, oo. Sinasabi ko sa inyo. Ang sabi sa akin, Atty. Bakit nasama si Laila de Lima sa listahan ng mga Congress members na hindi naman siya membro ng Kongreso noon? No? At pinapalabas nila ngayon, nasa kulungan pero si Laila de Lima noon, paano siya makatanggap? No? At dahil po dun sa pagtatanong, ang sabi ko ay, ang nabanggit kasi ng mga dating sundalo ay Congresswoman Laila de Lima. At ang explanation nila sa akin ay, Sir, nung ginagawa kasi natin itong affidavit bandang February, ay Congresswoman na si Laila de Lima. And out of respect, we addressed her as Congresswoman Laila de Lima. At ako naman, ay isinama ko nga siya, no? Doon sa listahan ng mga Congress members. But that is a peripheral issue. The central issue is, did she receive or not? And binemaintain nila na nakatanggap sila. How about sila Senator Lauren and Senator Mark Villar. Ano Villar? po yung nakalagay po sa affidavit? Okay, ganun po, no? Noong in-interview ako nila Ed Lingaw, sometime first week of March yan. So pinatawag ko sila lahat, no? Sabi ko, klaruhin nga natin ito. Bakit nyo nasabing Congresswoman Laila de Lima? So in-explain nila. At dahil hindi ako nakontento, pwede bang isa-isahin natin ang bawat pangalan na binanggit ninyo? So ilang araw po kaming nag-review, no? O, sabi nyo, ikaw, Tube, sabi nyo ganito. I-confirm nyo sa akin. So mahabang proseso, no? Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Okay? Doon po kay Senator Villar, sabi niyo, no? Wala pong binabago doon. As is po yan, no? As Kay is. Senator Chis Escudero, As is. kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Lauren ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila Tulfo noon, no? Tinanong ko kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, Sir, meron pa kami hindi na ibigay sa iyo na picture eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. March, ano pong year? 2026, March. No? Majority pa yata si Senator Lauren noon. Ano po, no?
pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro niyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At sir, ganito. So, confirm po, no? At pagdating naman kay, maraming proseso yan, pagdating kay Senator Loren, nag-usap sila, same process. So, meron si Orbilio at saka si Galapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. No? Paghinto namin sa gate, nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Yung gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba namin, pagbaba ng 2 maleta galing sa backup, ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Sandy, sumakay na sa sasakyan, at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi doon ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo, yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po buong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng 2 sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng 2 sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung 2, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung 2 kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second po, na gusto kong i-emphasize. Yan ang problema. Okay lang yung maging man enough na tumanggap ng pagkakamali at tayuan yung pagkakamali. Walang problema dyan. Siguro kung wala tayo sa politika, nasa mga personal na buhay tayo at ika nga magmanghingi ng paumanhin dahil nagkamali tayo sa mga bagay-bagay na dapat hindi sinabi, dapat hindi nagawa. Okay yun, walang problema. Kaso dito, Attorney Baligod, napakasensitibo nito. Napakasensitibo nito na kung saan nabanggit ang pangalan, maya-maya mawawala sa listahan. Okay? Ang tanong dito, PH, ang ayon ka ba sa mga ganyang klaseng galaw ng mga Brave 18? Ang atin dito, kung tayo lang, kung sino na yung mga nabanggit, diretsuhin nyo na yan. Wala nang marami. Kahit nga si Senator Rodante Marcoleta, wala tayong problema. Diba? Para walang problema yung tanggapin yung pagkakamali. Aminin yung pagkakamali. Pero hindi yan nga katanggap-tanggap sa sambayan ng Pilipino. Kung kasama pangalan ni Senator Loren Legarda, kasama yung pangalan ni ganito ganyan, kung sinabi yan ng 18 Marine, dapat diretsuhin yan. Kasi doon sa isang pangalan na yon, mababahiran yung buong apidapit nyo.
Kaya sabihin yung maninap naman kami para ano yun to, ganito, ganyan. Hindi yun hindi yun ang usapan dito eh. Yung kabuuan, kasi kung ibig sabihin nagkamali kayo dun sa isa, hindi kaya kayo nagkamali dun sa iba? Hindi ko siya sinasiraan yung 18 Marine. Kaya siguro yung iba niya kagaya natin na sentimiento. Yung sinasabi ni Atty. Baligot na tawag dito, medyo we are man enough, ha? Para sabihin, nagkamali kami, merong pagkakamali, o doon kaya sa iba, walang pagkakamali doon kay Erwin Tulfo. Ay, kay Erwin, kay Tito Soto. Hindi ko sila pinagtatanggol dito. Kumbaga, advocates ako dito. Yung opposition advocates. Diba? Ayoko yung devil, hindi naman ako devil eh. Opposition advocates ako dito. Pero kapanalig ako ng 18 Marine. 110%. Pero dito kasi, ang labanan dito, hindi lang katotohanan, Atty. Baligot. Mag-uumpisa yan kung paano tanggapin ng taong bayan. Di ba tinanggap nila na ganito, maya-maya mag-iiba. Paano pa nila tatanggapin yan? Paano bukas makalawa, mag-iiba na naman yan? Kaya dapat linawin ng maigi, ayusin. Mahirap po yung ganyan. Kasama, wala. Kasama, hindi ko sinisiraan. Ang gusto natin dito, talagang lumabas ang katotohanan. Ay gusto kong marinig ang punto de vista ng sambayanan diyan sa partikular na issue na yan na nagkamali, we are man enough. Hindi yung pagpapakalalaki, hindi yun eh. Ang labanan dito naratibo. Ang labanan dito hindi lang katotohanan, naratibo at kung paano tanggapin ng sambayanan yung inyong mga sinasabi sa mga isinumpang salaysay, sa mga pinirmahan yung affidavit. Yun ang hatin dito. Kaya kung bago maglabas sa mga panibagong testimonya, affidavit, mas mainam na talagang ayusin. Hindi lang double, triple. Kasi pagka lumabas na yun sa media, wala na. Imbis na makabuti yan, baka mas makasama pa doon sa mga una nyo na sinabi. Dapat puliduhin. Hindi ako galit sa kung sino man dito. Suportado natin yan, 110%. Kung merong isa sa mga magtatanggol dyan sa mga individual na yan, isa ho tayo dyan. Diba? Pero sana, huli na to. Kaso itong una na to, mga Pilipino kasi ano naman ho yan eh. Kasi tinitingnan natin yung timpla ng mga kababayan natin sa social media kasi nasa social media tayo. Hindi naman ho kagaya sa mainstream media, kaya nating manipulahin ng naratibo, yung mayat maya kasi inuulit-ulit nila yung mga kasinungalingan para magtunog at magmukhang katotohanan. Tayo hindi pwede dito. Yung kasinungalingan, hindi ho natin uulit-ulitin para magmukhang katotohanan. Ayaw ko sabayan itong mga ganitong klaseng nalulungkot tayo. Hindi ko alam, nagmadali kayo. Hindi na para sa akin, para tanungin. Hayaan na natin na sambay ng Pilipino magsabi kung Sa ano. inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, yun lamang ang naaalala nila noong ginawa yung affidavit na yan. In fact, marami pa pong iba eh. Ang sabi nga sa akin, sir, pwede mo ba kaming isama sa Senado at saka sa House of Representatives para kung mag-session sila, mamukhaan namin kung sino yung mga nakita namin na hindi namin maalala yung mukha o ang pangalan. Bakit? Sir, kasi yung napangalanan namin dyan ay yun lamang yung mga sikat, nakikita namin sa TV, sa news, sila yung popular, sila yung palagi namin nakikita, kaya yan ang maalala namin. At yan po nandun sa affidavit nila. Sinabi po nila yan. Sir, clarification. So, dun, nagpunta po sila sa bahay ni Senator Loren. Pumasok si Zaldi, pero walang maletang ipinasok. Yun nga po ang recollection nila after, no? Kaya may mistake. March. Oo, na, sir, naalala namin, paghinto ng sasakyan, bumaba si Boss Zaldi, bumukas na rin yung gate. So, walang bahay, sa supposedly bahay po ni Senator Loren. Oo, yun ang... Hindi po nila nakita si Senator Loren. Hindi po. Kasi po ang style nila yan, may everyday po may detail yan eh. Kung ano yung assignment nila, kung ano yung lakad, no? So, pwede ko lang ipakita sa inyo na sa oras na ito, pupunta si Saldi ko dito. So, may schedule sila. Bakit po ngayon lang nagkakaroon ng correction? Bakit ngayon lang po? Hindi, March pa po yun. March pa yun. After nung interview
pinakorek. After ng interview kay Ed Lingaw. Hindi pa Hindi naman ho da- sir yung affidavit ninyo sa ombudsman kasi nandun pa Hindi pa namin, Senator Loren Legarreta. yes, totoo po yan. Hindi namin. Kaya ang sabi ko nga, pakibigay ito kay Senator Loren, kapo kay Mike Defensor. Para kung sa tingin niya, agrabyado siya, ito yung pag-amin ng dalawa, kapo. At pwede niyong gamitin ito to... Submit sa ombudsman sir ng pag-rectify dun sa pangalan niya. hindi ko pa po sinasubmit. Pinabayaan ko lang muna. And I will let Senator Loren take whatever legal action she deems proper to vindicate herself also. Nakausap niyo na po si Senator Loren upon this? Hindi Bago po. pa po yung nangyaring Thursday na pagharap po nila sa plan. Ay, hindi po. Never, wala akong access, wala akong contact. Ang maalala ko lang, after the Senate Blue Ribbon Committee last June 4, ay ginapit po siya sa mga sundalo. No? At nakipagkamayata siya. Sir, yung kay Sen. Mark Villar, siya mismo nakatanggap ng maleta. Ah, Doon walang correction. wala po eh. Kung ano yung nandun, kasi pinareview ko bawat isa po doon, bawat paragraph, bawat pangalan na binanggit, pinaulit ko to sa kanila. Ulitin nyo yan, sabi ko. So far, ang correction nila, number 1, kay Laila de Lima, sir, sabi niya, nasabi namin congresswoman kasi out of respect. Pero no? nakatanggap. Pero nakatanggap siya. At Kailan yun? syempre, nung nakalabas na siya sa pulungan, no? Kasi pag may meeting sa Unit 8 Townhouse sa Forest Park, at ang pinag-uusapan ay tungkol sa ICC, dumarating po si Congresswoman Laila de Lima. At hindi lang naman po isang beses yan eh. And as I said, pag lumabas po, pag inimbitahan ng Blue Ribbon yung 14 na bagong mga testigo, kung mamarapatin ng Senado na imbitahan sila, ay magpukwento pa po sila kung ano yung nalalaman nila. Kasi marami pong kode, marami pong detalye na hindi ko sinama sa affidavit nila. Bakit? Kasi ang sa akin noon, I just wanted to reveal enough information to warrant an investigation. No? At pag nagkaroon ng investigation, sabi ko, doon nyo ilalabas lahat ng gusto nyo sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng imputasyon sa Office of the Ombudsman. No? Mag-uumpisa kami sa June 11. Iisa-isahin po nila ang 18. I-interviewin sila ng mga abogado ng Ombudsman, yung panel of investigators. At doon po nila ibabahagi lahat na ng informasyon na alam nila. Nung Senate hearing na sa yung Blue Ribbon po na nakaraan, may mga lumabas po din na gusto sana namin, hindi nila lumabas eh, pero hindi nila naiwasan na maikwento, no, yung iba. Sir, sa June 11 na yung pag-rectify doon sa mga naunang na-submit doon. Most likely, nangyayari. Pagka tinawag po sila, kasi may schedule, no, sa June 11 in the morning si Puduan, no? Sa June 15 si Esquivel. Sa June 16 si Tube. Hindi sila sabay-sabay. Hindi po, isa-isa po yan. Okay. Okay, June 11 si Buduan. Sa June 15 si Taberto sa umaga, si Tube sa hapon. Sa June 16 si Esquivel sa umaga, si Navidad sa hapon. So, diretso na po yan, no? Sir, sorry. Clarification. Yung kay Sen. Mark, siya mismo ang tumanggap. May details ba na pwedeng Hindi po sinabi na si Senator Mark mismo. Pero ang nakita nila, bumaba sila, nagbaba ng maleta at naipasok yata sa gate, no? ng bahay ni Sen. Mark? Yung address na yun, Saan ang address na? we have time to wait for my answer. Kahit ano lang, city lang, sir. Actually, nakita ba nila na tumanggap ng maleta si Senator Mark? Hindi, sabi nga nila, hindi nila nakita si Senator Mark pero naipasok nila yung pera sa compound, no? Sa loob. Sa bahay niya.
Ito po, Kailan? Seti po. Kay Senadora Loren, attorney, nakita rin ba na tumanggap siya ng maleta? hindi nila nakita. Hindi nila nakita. Pero bahay. Pero wala ang pumasok na maleta sa bahay ni sir. Yun po ang naging clarification. No? Kasi parang sandali lang daw pumasok si Kwan si Salvi. Pagpasok niya, naisara daw Mabilis, matagal, tumambay, nakipagkwentuhan. Basta lahat ng konektado kay Saldi ngayong mga panahon na to, dapat tagilid sila. Lahat ng bahay na pinuntahan, lahat ng binabaan ng maleta, hindi ko sinisiraan yung kung sino pa man. Diba? Hindi po tayo ganyan dito sa PH Update. Gusto natin sana consistent sa susunod. Yung, kung ano yung una, ewan ko ba sa inyo, bahala nga kayo. yung date. So pati si Mark Tiksay na iwan sa labas. Naniniwala ako sa 18 Marines. Naniniwala ako dahil sa una sa lahat, tauhan sila ni Saldico. Kasi ang dating dito, ang expectation ng ating mga kababayan dito sa mga Marines na to, lahat ng transaksyon, lahat ng dealings ni Saldico, yun ang atin kasi di nga natin naririnig si Saldico, di ba? Ngayon kung ano sabihin nitong mga to, kumbaga yun na talaga yun eh. Diba? Hindi natin alam kung yung bang pagpunta doon nitong mga 18 Marine ni Saldico, meron lang pinag-usapan. Pero dahil nga napaka-controversial nitong issue na to, ang ina-assume ng ating mga kababayan, once na nagpunta itong si Saldico sa isang lugar, sa isang individual, automatic maleta na ang pinag-uusapan natin dyan. Kaya nga, kung meron silang nalalaman, maleta, nagbaba ng ganito, nagbaba ng ganyan, ano ho yan? Merong bigat. Merong bigat. Talagang kailangan questionin yung mga individual na nabanggit nila. Okay? Ngayon, kung magpapatunay, ika nga tutuldok sa lahat ng kalokohan na to, ang isang individual na nakikita natin na dapat magsalita dito na para kumpirmahin yung idiniliver na pera ni ganito, totoo, maleta yan. Naglalaman ng ganito karami. Yung mga file na kay Saldico. Kaya para matapos na to, Saldico, magsalita ka na. Mag-oath ka o kung ano pa man, ilabas mo yung sigundahan mo yung sinasabi ng mga 18 Marine. Kasi naaano sila ngayon nandun sila sa, kumbaga nandun sila sa lugar na alanganin kasi sinabi nila ganito sila. Hindi ako ano dito, hindi tayo ika nga diskumpiyado na totoo, hindi totoo sinasabi nila nag-deliver sila ng pera. Totoo na nag-deliver sila ng pera. Naniniwala tayo na nag-deliver sila ng pera. Pero para talagang patindihin ng kanilang mga testimonya na yan, kumpirmahin ni Saldico, totoo yung sinabi ni ganito, si Sergeant Tube, si Sergeant ganito, sila ang inutusan ko. Ito yung listahan ko. Ito yung pera, ito yung tatanggap, ito sa address na to. Dito ko sa pinadeliver sa kanila. So wala nang question. O yung punta namin dito sa lugar na to, nag-usap kami ni ganito, wala, meeting yun. Meron kaming tinatrabaho. Lehitimong meeting yun dito sa particular na senador o congressman na to. Hindi ako nagdala ng maleta dyan. Diba si Saldico lang ang makakapagbigay linaw sa lahat ng kalokohan na to. Kayo kung sinasabi na nagkamali kami sa ganito, we're man enough. Hindi lang yung mga taga-suporta nyo ang siguro yung mga sige nga comment nyo sa baba kung magkapares tayo na sentimiento na sana sa susunod hindi maulit itong ganito na ano tayo kasi yun ang mas maigi na ho siguro na maririnig nyo sa akin to kaysa maririnig nyo pa sa iba. Kasi pagka napunta na to sa mainstream media, doon na ho tayo magkakaproblema. Siguro ngayong mga panahon na to, habang pinapanood nyo tong video na to, hindi nyo pa naririnig itong mga ganitong klaseng naratibo sa social media. Mahuhusay ang mga yan, mga nasa mainstream at social media. Kung paano tayo mag-isip, doblihin nyo na 10 beses kung paano nila papalipitin itong mga ganitong klaseng naratibo. Naiintindihan nyo sinasabi ko. Kung tayo ganyan palang pinag-uusapan natin pagdating sa mainstream media, sigurado ho balagbag yan. Papalipitin ho nila ito. Ang unang argumento dito, kung nagkamali sila kay Loren Legarda, anong dahilan para hindi sila magkamali dito kay Erwin Tulfo, kay ganito. Ayun na nga mga kababayan. Dito na natatapos ng ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat.
Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat.